With regards sa exotic pets, ito yung mga pets na unusual. Examples ng mga ito is yung mga pythons, reticulated pythons, yung mga hamster, yun yung mga very common, yun yung mga rabbits, yun, tarantula, yung mga yun. Pero minsan, nire-require kasi ito ng mga permits ng halimbawa ng mga Bureau of Animal Industry. At ang isa lang, maipayo ko na kailangan nating tandaan na meron kasi tayong 5 kailangan malaman na for animal welfare para sa pag-aalaga natin. Ang mga Bureau of Animal Industry mismo is nagbibigay sila ng libreng seminars, minsan online pa ito, para alam natin kung ano yung mga dapat nating tandaan sa pag-aalaga ng ating mga exotic animals man yan or yung mga normal na inaalagaan nating pets. Una is, kailangan is they have the freedom na magkaroon sila ng tamang inumin at tamang pagkain. So, kung halimbawa with regard sa exotic pets is kung yung kanilang mga kinakain mismo is yung mga halimbawa yung mga lamok or yung kung ano man yung mga flies na kinakain nila is kung kinakailangan yun yung mga ipakain natin mismo is yun din yung kailangan nilang kainin. Pangalawa dito is yung freedom from discomfort. Dapat malayo sila sa trauma. Yun. Kung halimbawa man is hindi sila used sa mga maraming tao, sa maraming ingay, is dapat ilayo natin sila doon. Pangatlo dito is yung freedom para i-express nila yung kanilang normal behavior. Kung kinakailangan natin silang bigyan ng partner para meron silang makasalamuha or para meron silang makalaro mismo or kung halimbawa is sila ay umaakyat sa puno, kung kinakailangan natin lagyan sila ng yung mismong environment nila ay may puno, is kailangan natin silang bigyan ng inaakyatan. Pang-apat dito is yung tinatawag na freedom from pain, injury, and disease. So, hindi lang kasi yung mga pets natin na normal ang may mga kailangan ng mga medications at ng mga vaccines. So, para mabigyan tayo ng mga kung anong mga medications or kung anong mga vitamins, kung anong vaccines ang mga kailangan ng ating exotic pets ay kailangan nating kumonsulta sa veterinaryo. At ang panglima dito ay yung tinatawag na freedom from fear and distress. Yun. So, kung kinakailangan na yung kanilang lugar mismo ay hindi sila masyadong maingay, yung wala silang masyadong nakikitang ibang animals is yun yung ipoprovide natin sa kanila. Mas maganda din na ipaalam sa barangay para at least kung ano man yung mga dapat nating maiwasan, lalo na yung mga takot sa exotics, is alam nila na doon sa area na yun is may exotic pet. Yun. At the same time, doon pa lang sa mismong gustong mag-alaga, aside from kumuha ng mga permits, is mas maganda is meron siyang proper training sa pag-handle ng ating mga exotic pets. Make it sure na doon sa bibilhan nyo mismo na yung mga pet stores is sila ay nabigyan ng certification na magbenta ng mga pets from the Bureau of Animal Industry. Kasi ibig sabihin nun is sila mismo ay nag-attend ng mga proper trainings. Sana po meron kayong natutunan sa ating segment at muli po, ako po si Dr. Dandy Balingao, ang iyong millennial vet friend dito sa Pet Talk.